Bawal nga ba ang alak sa barko? Bakit ang daming crew ang napapauwi dahil dito? Para ito sa mga crew na on board na at para sa mga nangangarap at gustong makapagtrabaho dito sa barko. Panoorin mo itong video na ito, baka sakaling may matutunan ka dito. Maraming crew ang napapauwi agad kahit bagong sakay pa lang mga kamarino dahil sa paglabag sa patakaran tungkol sa alak or sa alkohol sa barko. Kaya mahalagang maunawaan ito. Bawal nga ba ang alak sa barko? Ang sagot po dyan mga kamarino, hindi po totally bawal ang alak, pero may mahigpit na rules at limitasyon dito. May breathalyzer test at random inspection mga kamarino. May alcohol limit sa katawan na dapat hindi lalampas sa karaniwang 0.4 blood alcohol content mga kamarino. At pwede lang mag-inom kung off-duty ka at sa tamang lugar gaya ng crew bar. Bakit maraming napapauwi dahil sa alak? Number 1, lumalagpas sa alcohol limit or sa blood alcohol content mga kamarino. Kahit off-duty ka, kapag na-breathalyze ka at lumagpas sa limit, violation na agad yan. Kahit hindi ka mukhang lasing, basta sobra sa limit, dismissal agad yan mga kamarino. Number 2, uminom bago mag-duty. Bawal uminom kahit ilang oras bago ang shift mo mga kamarino. Kahit wala ka pang tama, violation na kapag may laman ang katawan mo na alak. Number 3, pag-inom sa cabin o sa hindi otorisadong lugar. Strictly prohibited ang alak sa cabin mga kamarino. Kapag nahuli kang may bote o nag-iinom sa kwarto, automatic disembark ka agad yan. Pero depende po ito sa mga cruise line at mga cruise company mga kamarino kasi iba't ibang cruise line, iba't iba ang policy mga kamarino. Pero mas maigi ng maingat, kaya dapat basahin natin ang rules and regulation ng company bago tayo sumagal dahil sa pag-iinom sa alak. Number 4, pag-inom kasama ang guest mga kamarino. Bawal makipag-inuman sa pasahero kung nahuli ka, lalo na kung lasing ang pasahero. Termination agad dyan mga kamarino. Number 5, gulo dahil sa alak. Lasing na crew, madalas masangkot sa away, sigawan, harassment o disobedience mga kamarino. Kahit nadamay ka lang mga kamarino, pag nalaman na nakainom ka rin, pwede ka pa rin pauwiin. Number 6, paglabag sa trust ng kumpanya mga kamarino. Cruise ship companies are strict because dito nakasalalay ang kaligtasan ng pasahero at crew. Isang maling kilos lang ng lasing na crew mga kamarino, sira ang reputasyon ng kumpanya. Paano nalalaman ang blood alcohol content sa katawan mo at anong device ang ginagamit dito mga kamarino? Para sa kaalaman ng lahat mga kamarino, dito sa cruise ship may ginagamit na device. Ang tawag dito ay breathalyzer. Ano nga ba ang breathalyzer? Ang breathalyzer ay isang device o kagamitan na sumusukat ng alcohol level sa hininga mo para malaman kung nakainom ka at kung gaano karami ang alcohol sa katawan mo. Ginagamit ito para sukatin ang tinatawag na BAC o blood alcohol content sa katawan natin. Kung gaano karaming porsyento ng alcohol ang nasa dugo mo base sa iyong paghinga. Paano ito ginagamit mga kamarino? Pahihipan ka sa device parang straw or tubo. Number 2, sa loob lang ng ilang segundo, lalabas na ang resulta. Number 3, makikita kung ang blood alcohol content mo ay 0.00%. Ang color niyan ay color blue mga kamarino. Ibig sabihin yan walang alcohol sa katawan mo. At kapag 0.01% to 0.03%, ang lalabas na kulay sa breathalyzer ay color yellow. Pero depende po ito sa mga gamit na device ng mga cruise company mga kamarino. Pero pag ang lumabas ay color yellow mga kamarino, ibig sabihin yan may kaunting alcohol sa katawan mo at safe ka pa rin. Pero pag lumagpas ka at lumabas kulay pula mga kamarino, 0.04% pataas, posibleng lasing ka at lampas na sa limitasyon ng karamihan sa cruise ship companies mga kamarino. Kailan nga ba ginagawa ang breathalyzer test sa barko? Number 1, random testing to mga kamarino. Walang paabiso to. Pwedeng bigla ang tawagin ka kahit wala kang ginagawa para siguraduhin sumusunod ang lahat sa alcohol policy. Number 2, reasonable suspicion mga kamarino. Kapag may nag-report na parang lasing ka o may kakaibang kilos ka, gagawan ka agad ng test kahit sabihin mong konti lang ang nainom mo. Number 3, post-incident mga kamarino. Kung nasangkot ka sa kahit anong insidente
gulo, aksidente or away, mandatory kaagad ang breathalyzer test para malaman kung may alcohol involvement dito. At number 4 mga kamarino, after shore leave, pagbalik mula sa labas ng barko. Bibihira to pero minsan ginagawa ito mga kamarino, kaya mag-ingat tayo pag lumalabas tayo. Pag uminom tayo, dapat limitahan natin ang pag-inom natin, lalo na sa labas. Kasi once na napansin ka or naamoy ka na parang nakainom ka or lasing ka mga kamarino, pwede kang ma-breathalyze mga kamarino. Kung galing ka sa port at lumabas ka sa bansa, pagbalik mo sa barko, pwede kang i-test kung uminom ka o hindi mga kamarino. Bakit mahalaga to mga kamarino? Sa barko, buhay at kaligtasan ng maraming tao ang nakasalalay sa bawat crew. Kapag may alcohol sa katawan mo, bumababa ang alertness at performance mo mga kamarino. Delikado ito kung may emergency mga kamarino. Kaya kahit off duty ka, may hangganan pa rin sa dami ng pwede mong inumin. Ito real talk lang mga kamarino. Marami nang napauwi agad sa unang offense pa lang dahil sa failed breathalyzer test. Kahit isang beer lang yan, kung lumampas sa limit, disembark ka agad. Ito, paalala lang mga kamarino. Alamin muna ang alcohol policy ng kumpanya mo bago ka mag-inom. Kung hindi kaya ang limit, mas mabuting umiwas na lang sa alak. Tandaan, isang hininga lang sa breathalyzer ang pagitan ng trabaho at pag-uwi mo. Kaya para sa mga crew at para sa mga nagbabalak makapagtrabaho or makapasok dito sa cruise ship, kung mahilig kang mag-inom, dapat limitahan mo na ang pag-inom mo. Kasi dito, kung na-breathalyze ka or nahuli ka na nakainom at lasing ka, at hindi ka nakapasok sa trabaho, isipin mo yung mga pinaghirapan mo bago ka nakapasok dito sa barko. Isipin mo yung mga pagod at hirap mo sa pag-apply sa barko. Mga pagod mo at sa pagkuha ng mga trainings at mga nagastos mo sa pag-apply bago makasampa dito sa barko. Kaya dapat maging disiplinado tayo pag on-board na tayo mga kamarino, kasi ang kapalit nito ay yung pangarap mo. Kung gusto mo ng ganitong video, i-follow mo lang ako, Kamarino Vlog mga kamarino. At kung gusto mong makasampa at magka-idea kung paano makapasok dito sa cruise ship, i-follow mo lang ako, Kamarino Vlog. Ingat po tayong lahat mga kamarino. God bless po sa ating lahat.